70, yes po, 70 na retired general po ang ang kasama doon sa nagplano. Actually, nagplano sila noong September 21. Doon yung pong mga original na nagrally, na matahimik po na nagrally, is kung maaalala niyo, gumawa tayo maraming video na yan na nakihalubilo po itong mga animals na ito. Maaalala niyo, di ba? Mga nakapwesto na po sila, si Vic Rodriguez nasa Mendiola, tapos biglang lumitaw si Chavez Singson, tsaka si Philip Salvador, tapos Jimmy Bondo, sino pa ba? Nakalimutan ko yung iba. And kung sino-sino pa po. Akala nila magtatagumpay sila. Umalo po sila sa mga legit na mga nagrarally, and para isulong po yung kanilang PBBM resign, kaso hindi po sila nagtagumpay. And nagplano ulit sila noong October 12, pero praise God, hindi po nagawagi ang kasamaan, ang kadiliman. Ngayon, nagpaplano na naman po sila sa October 31. October 31 or October 30, and meron pa silang November 30. Hindi po sila titigil hanggang di po nila napapababa si PBBM. Pero wala naman po kasi sumusuporta sa kanila. Kung hindi po sila magpa-funds, hindi po sila maglalagay ng funds, wala pong sasama sa kanila. Kagaya po nito mga AF, mga retired generals na ito, na retired military, na ang pinakamataas na rango nila is 2 rank lang. 2 rank lang po yung pinakamataas nilang rango. And kapag sinabi nating retired, mga retired general, ibig sabihin po, wala na po silang bilang. Wala po silang influence. Siyempre, ikaw na nasa pwesto, ba't mo naman isasang-alang-alang, di ba? Isasang-alang-alang yung posisyon mo para sumama dito sa mga tao na ito, na retired na. Ito pa ang nakakalungkot dyan. According kay Pebbles, na nagkaroon yan ng from 300,000, tapos nagkaroon pa ng 500,000. So, total ang nakuha ng bawat isa nitong retired general is 800,000. Para lang ito nga, mapapaba si PBBM. Kaso po, eto na nga po, marami pong ebidensya. Siyempre, yung mga hotel, yung pong hotel kung saan sila nag-stay, makikita po dyan. So, may possibility po na mawalan sila ng pension. Dapat lamang, di ba? Kasi, inciting and sedition po ang ginawa nila, pag-aaklas. And, isipin nyo ha, ang pension po nila monthly is 150,000. In 6 months, makaka 900,000 sila. Ito, isang bagsakan, 800,000, pero forever po silang mawawalan ng pensyon. Hindi ba? Nakakapanghinayang. O, mas lalo sila ngayon nawalan. Diba? Naghangad sila dun sa 800,000. Pero yung pension po nila, 150,000 monthly. In 6 months, meron silang 900,000. In 1 year, meron silang 1.8 million sa kanilang mga pension. Pero, mga mukhang pera, mga ganid din sa kapangyarihan, gusto siguro makakuha ng pwesto. So ayan po nangyari. Ako po tatanungin nyo, dapat lamang, para hindi po sila pamarisan. And naglabas ako ng video kahapon doon sa isang retired military na grabe, di ba? Papatayin daw si PBBM, bobolohin, at hindi pa nakontento, bobolohin daw sa harap mismo ng kanyang pamilya. Tama ba naman yan? Isa kang ex-military? Ganun ba kadaling pumatay ang mga ex-military? Diba? Nakakapangilabot po, parang kumakate ka ng baboy. Kapag nga kumate ka ng baboy, tsaka manok, naaawa ka pa, diba? Ako nga po hindi makatingin kasi may mga alaga kaming chicken before. Pero hindi ko magawang tingnan pag pinapatay. Ito, bobolohin daw si PBBM sa harap daw ng pamilya. Sino ba ang nangurakot? Ang tanong. Sino ang nangurakot? Bakit galit na galit sila kay PBBM? Ang mga nangurakot nandito sa kabila. Diba? Grabe. Grabe po yung pagkaganid sa kapangyarihan ng mga tao na ito. Power. Hindi na po usapang pera eh. Ang gusto nila yung power, yung kapangyarihan. Kasi meron na silang pera. Hindi na sila maghihirap, kahit 3 syudad po kaya nila magpatayo.